Hello YouTube, Romel Reaction. Welcome to my channel. At may panibago na naman tayo ngayon mga idol na i-upload na reaction video tungkol sa yaman ng Pilipinas. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pag-click na rin ng notification bell at lalong-lalo na ikaw nasa screen na nanonood, mag-subscribe ka na at mag-like na rin ng ating video. At huwag natin ito patagalin, tirahin na natin ito bago pa tirahin ng iba. Let's play. Gintong pamana. Sinaunang ginto. Ang yaman ng ating bansa Okay. ay hindi lamang nasusukat sa antas ng ekonomiya o kabuhayan ng bawat isa. Okay. Naturingang mahirap ang ating bansa, ngunit di maikakailang mayaman ang ating kultura, dahil hindi lang natin ito masyadong pinapahalagahan o baka hindi pa natin ito lubusang natutuklasan. Ito'y sumasalamin din sa mga pinagmulang kultura at kinagisnang pamumuhay na ang mga pamana ng ating mga ninuno ay naglalaman ng mahahalagang kasaysayan na kung saan ang bansang Pilipinas ay mayaman sa maraming bagay kagaya ng mga ginto, Yan. artifacts at mga malalaking perlas, na ang Pilipinas Alam niyo mga idol, mayaman ng ating bansa. Kasi, nung unang pang panahon, wala pang World War II, ay talagang may ginto na talaga sa Pilipinas. Sa ating mga ninuno, ay yung mga nahukay ng mga na-discovery ng mga artifacts, yung mga gintong mga sinturon o ganon. Sa maraming ginto ang minsan talagang ang tinawag na perlas ng silanganan. Mayaman din tayo sa kalikasan, kultura, at mga Okay. kasaysayan na nagiging bahagi na ng ating pamumuhay. Halina't ating balikan ang mga kwento ng pamana ng ating kasaysayan at kultura na maituturing mga yaman ng ating lahi. Abstreasure. Subscribe yung mga idol sa Abstreasure. Abstreasure itong video na ito. Yan, ginto ng Pilipinas. Ginto ng pamana ng Pilipinas. Yan na. Iilan lamang ang nakatala sa ating kasaysayan ng Pilipinas kung ano o sino tayo bago pa dumating ang mga Kastila. Ipinapakitang sibilisado na noon ang mga Pilipino, malayo sa pinalabas ng mga Kastila na natagpuan nila tayong mga mangmang at walang alam kaya tayo binansagan na Indio. Okay. Bago pa man daw tayo naging kolonya ng Espanya, mayamang-mayaman na raw ang ating kultura. At kung naghihirap ang bayan natin ngayon, noon, tila sagana sa ginto ang mga tao noon sa Pilipinas. Totoo Ang yan. mga asawa ng mga dato noon, ay pinalalamutian ang buong katawan ng mga ginto. Pero ang mga gininto ang mga borloloy, at nakapalamuti sa mga palabas ngayon, ay tunay na nagpapakita na hindi raw bunga lang ng isang malikot na himahinasyon. Hango din raw ang mga ito sa mga sinaunang gintong alahas na sinusuot pa ng ating mga ninuno noon. Dito sa Ayala Museum sa Makati, kung saan matatagpuan ang exhibit na Gold of Ancestors kung saan ibinasi ang ilan sa mga kagamitan sa epic seryeng palabas na Amaya. Oo nga. Mamamangha ka sa mahigit 1,000 piraso ng gold Amaya, artifacts tandang-tanda na ko to dati. pinaniniwala ang binuo noong pang 10th century o mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito mga idol, May mga mga totoo yan. Oh. alahas, sinturon, figura na mythological characters at iba-iba pang kagamitan. Ang mga Pilipino noon marunong na silang magproseso o magdisenyo ng mga alahas na gold. Kahit noon pa bago nga naligaw si Magellan at napunta sa Oo, Cebu noong taong syempre. 1521, ang mga naninirahan dito sa mga isla na ito ay gumagamit na ng ginto para sa pang-araw-araw nilang buhay. Kagaya ng paggawa ng mga bowls, mga necklaces, hikaw at marami pang mga ibang bagay. Ano mga idol, no? Masyadong napakagaling kasi noong unang araw wala pang hindi pa high-tech, wala pang mga makina. Syempre, mano-mano nila itong ginawa. Paano kaya nila ito ginawa o hinulma talaga. Na gamit at gawa sa ginto. Tulad nito, Ang mga gintong death mask naman na Yan, natagpuan itong ay ang maskara. ipinangtatakip sa mukha ng mga yumao noon. Patunay lamang na ang ginto ay bahagi ng buhay ng mga sinaunang Pilipino mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. At hindi lang yan, karamihan sa mga koleksyon na ito ng Ayala Gold Museum of ay nagtataglay ng 22 hanggang 24 na karat na gold at tinuturing na pinakamataas at pinakamagandang uri ng ginto noon. Ayon sa arkeologo, ang Ayan, ginto no? ay nagkalat daw sa buong Pilipinas. Sambit pa nito, ang isang likas na yaman, bukod sa lahat ng mga bagay na ito ay gawa sa mga artikulong Daming nakalagat na ginto. o kayamanan na nakabaon na noon,
Kaya dapat nating ipagmalaki ang lahat ng ito na talagang magiging bahagi na ng ating kultura at ang mga pamana ng ating mga sinaunang ninuno noon. Sobrang yaman daw talaga noon ang Pilipinas sa ginto, sinasala raw noon ng ating mga ninuno ang ginto sa ilog o batis, at saka hinuhulma o hinuhugis, gamit lamang ang mga sinaunang kagamitang bato. Oh, Kung sisiyasatin daw ng maigi ang akalain ibang yung mga natagpuan idol, ay nakahugis siya na parang bato isang lang bowl ng yung niyog na ginamit doon para maaaring mabuo yung hinulma. mga Meron din dito ginagawa ang nilang isang ano. parang diadems na ang pagkakahawig niya ay Gaya isang nito. parang banig. Meron din mga beads na katulad ng isang Ito, kuhol na ito, kung saan pinani ito mga ganito, mahirap to kung akalain nyo mga idol, nung araw ay wala pa talagang mga makina. Ang hirap nito gawin nung araw, siyempre, mano-mano to eh. niwalaan na dito talaga nahukay at dito nagmula. Sa katunayan sa Boxer Codex sa isang manuscript kung saan naitala ang pamumuhay ng mga Pilipino nang una tayong nakasalamuhan ng mga Kastila noong 16th century. Inilarawan dito na ang mga sinaunang Pilipino ay naaadornuhan ng ginto. Ang ibang araw ay halos purong ginto ang kasuotan mula ulo hanggang paa. Kung Okay. titingnan ngayon, tila ba napakaloho pala ng ating mga ninuno. Noon pa man daw meron na tayong tinatawag na maharlika na nagpapakita kagaya ng mga crown in various forms at meron talagang tinatawag na social estrata noon pa man. At ang mga sinaunang mga tao noon mapalalaki man o babae ay nagsusuot ng mga palamuting pangulo na maaaring naiiba sila sa mga karaniwang tao. Pero isa na marahil sa pinakamahalagang ginto sa koleksyon ng Ayala Museum ay ang Golden Regalia, isang halter na halos tumitimbang ng 4 na Ito parang familiar sa akin to. Parang parang nakita ko na to dati na binalita din eh. kilo ang bigat. Makikita rito kung gaano kaingrande, kabusisi at Ano, may lock kadetalyado pa. ang pagproseso ng ginto at ang ganda nito kung Sinturon. makikita sa design ng pagkakatahi-tahi at maging ang pagkakahulma ng ginto ng mga beads nito Ayan, at sa biruin nyo, loob wala ay pa purong makina nung ginto. araw. Paano nila to Ang iba nagawa? ay nagsasabi na hindi galing sa atin ito na maaari daw dinala at naiwan na lang dito sa Pilipinas, ngunit nagpapakita dito na ang mga disenyo na talagang hinulma ang mga ibang bahagi nito dito sa Pilipinas. At ang isang patunay ay ang umaapaw nating ginto sa bansang Pilipinas at ang mga designs ay talagang gawang Pinoy. Loh, Pero alam nyo ba na ginto ang sa ilan pala sa food mga dagat. gintong artifacts na naka-exhibit sa Ayala Museum ay nahukay lamang ng isang ordinaryong tao? Narito ang kwento. Mga familiar sa akin. Familiar sa akin to ano. Mga sinaunang ginto. Mga kayamanan nung unang panahon. Ito, Surigao Treasure. Parang natatandaan ko na. May nakita na akong ano dun mga idol eh. Kalimutan ko lang yung pangalan nung in-interview ngayon sa ano. Alam niyo mga idol na ako, nakalimutan ko lang yung pangalan. In-interview ngayon sa, matagal na kasi yun eh, mga si Jessica So, Kim Gis ba yun o Eyewitness? Kita ko na yun eh. Nagsimula ang lahat noong 1981 nang si Berto Morales ay Ay, nagtatrabaho sa ito nga sinasabi ko mga idol si Berto, naalala ko na napanood ko to matagal na siguro na 4 na taon na nakalipas na itong si Berto ay isang construction worker, ay construction, nagmamaniho siya ng backhoe. Parang hindi niya sinadya nabakho niya yung mga item, yung mga alahas, yung mga singsing, sinturon, puro yun ginto, mga idol. isang bulldozer para sa Kung isang sa hindi pa po reclamation project nakakita, sa Magroyong, search Surigao nyo lang del po Sur. yun. Halos isang Mang linggo Berto na itong interview. nagtatrabaho para sa daan, nang aksidenteng nakakita siya ng mga piraso ng mga metal na bagay sa pinapatag nitong daan para sa irrigation project. Bumaba ito at kinuha niya ang mga bagay para suriin. Sinubukan itong patakan ng solusyon ng baterya para ng ito. Naisip niyang wag Ayan. munang magtrabaho pansamantala. At dali-dali itong inilagay sa Ayan na si sako Mang at Berto. sinamahan ng mga saging sa ibabaw at ang 4 na sinturon ay inilagay niya sa baywang nito. Bandang alas 5 ng hapon nang wala nang makitang kumikislap bago umalis si Berto sa Oo, area yan. nito ay sinira muna ang Totoo yan. alternator ng stripper Totoo yan mga idol, napanood ko na ito nung una eh. Talagang sinira niya yung sadya yung backhoe para siya ay hindi mo na trabaho at siya ay makauwi. para hindi siya mapilitang mag-overtime.
Nakangiti pero kinakabahang pinasa ni Berto ang sako ng mga ginto at sumakay siya ng dump Daming truck ginto. kasama ang iba pang trabahador ng NIA. Biniro si Berto ng isang kasamahan niya kung sa asawa stop na kung pala. papaano niya nga ito nakuha. Sorry mga Agad na idol, stop. nilinisan at itinago sa lata ang mga alahas Ayan sa na, pangambang baka may makaalam na iba. Sa pagtatago ng mag-asawa nito, nakita ng anak kung saan inilagay ang mga alahas at sa pag-alis ng mag-asawa walang ano-ano pa man kinuha nito at binuksan ang lata para tingnan. Ayan nga. At agad itong nagtanong sa nanay kung ano ba yung bagay na kumikinang sa loob ng lata. At sinabihan ng anak nitong huwag magkwento sa iba sa pangambang baka pagkaguluhan sila. Pagkaraan ng ilang araw unang nilapitan ni Mang Berto ang simbahan at kinausap ang kaibigang pare na si Francisco Yung pare dito ay parang tinakas ata yung mga ginto ni Mang Berto. Alves. Dito siya unang lumapit para humingi ng tulong at payo sa gagawin nito. At pinayuhan silang ibenta agad ito. Sa tulong ng kaibigang pare ay nagtungo nga sila sa Maynila para ibenta ang mga ibang alahas kung saan iba't ibang mga tao ang nakausap nila. Nabili nga ang ibang mga alahas sa halagang 500,000 dahil yun lang ang kaya ng buyer. Binayaran sila gamit ang tseke na naging transaksyon sa kanilang pag-uusap na ipapadaan pa sa bangko. Kalaunan, kumalat ang mga balita sa lugar nila at dinagsa ng mga tao ang lugar na pinanggalingan ng ginto. Dati nga, nabalita to dati mga idol. Dati idinayo pa to ng mga pulis. At ang pulis, imbis na magbantay, ay naghukay din. Yan. Kasama ang mga kapulisan na halos ang lahat ay nakikini ng mga tao ang mga kayamanan na nahanap nito. Sa sobrang takot at pangamba sa kanilang buhay, araw ng kafiestahan sa bayan ng Surigao, tumakas ang pamilya at nagtungo sa Dumaguete. Sorry ka. At inihabili nito ang ibang ginto sa kaibigang mga pare at nagpalit ng mga pangalan at apelidong Suarez ang pamilya upang hindi sila matunton ng ibang tao. At di nagtagal na wala din ang usap-usapan sa bayan ng Surigao ang mga nahanap na kayamanan ni Mang Berto na siyang nagpahayag ng totoong pangyayari sa kayamanan ngayon. Nakalipas ang ilang taon. Ayon kay Mang Berto, ang pera na pinagbentahan nito ay ibinili niya ng mga bagong mga gamit at bumili ng bahay sa halagang 60,000 at lupang pangsakahan. Subalit kumalat ang mga balita at tsismis ayon sa mga gintong natagpuan nito. At kalaunan ay marami na rin daw nagkainteresado sa mga gintong nakita nito. At ayon sa kanya marami daw talagang nasisilaw sa kinang ng ginto, at walang ano paman, nandun din ang pinagbabantaan ng buhay nito at ang kanyang buong pamilya. At may ibang pangyayari, na inakyat sila ng mga magnanakaw at nilimas ang pera at iba pang mga gamit nito. Ayon sa kanya halos 5 taon lang siya nagbuhay milyonaryo. Sambit pa nito, pinakamadali raw maubos ang pera na hindi pinaghirapan. Naiwan lang sa kanya ay ang kanyang bahay, at ang ibang mga naipundar nito ay naibenta na rin. Mabilis lang maubos ang Sa pera pag kasalukuyan ng hindi pagsasaka ng kanilang lupa ang pinagkakaabalahan ni Berto, wala rin daw siyang pinagsisisihan sa mga pangyayari. Ipinagpapasalamat na lang daw niya ang ilang mga gintong aksidenteng nakita ay naibenta sa pamilya ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Pero para sa akin na mga idol, okay na rin kasi nakapundar naman siya ng lupa, bahay. Oo, may kabuhayan na rin siya. Di okay na rin. At makalipas ang mahigit 20 taon, nakakita ng tamang pagkakataon para ipahiram nito sa Ayala Museum Kaya kayo upang mga idol, masaksihan ng mga baka Pilipino. yung mga bakuran nyo, may mga ginto din dyan. Ang mga natuklasang ginto ni Mang Berto ay mananatiling buhay at ang kanyang alaala bilang isa sa mga nakadiskubre ng mahalagang kayamanan sa kasaysayan ay nakaukit na sa mga museo. Mabuting araw ang mga ginto. Sunod nating mga videos. Hanggang sa Yun na muli. lang, Salamat. idol. Maraming salamat po. Hanggang sa